Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. So, welcome sa panibagong episode ng ating kwentuhan ngayong gabi. At ang pag-uusapan natin ay kung paano yung magiging ayos, no, ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo para sa pambansang posisyon ngayong darating na halalan. At batay sa inilabas na resolution ng COMELEC noong August 20 ay meron silang mga panuntunan na inilatag na iba doon sa mga nakalipas na halalan. At ang COMELEC ay maglalabas ng mahigpit na health protocols upang mapigilan yung pagkalat ng COVID-19 sa kasagsagan ng pag-file ng Certificate of Candidacy sa October. So, kung noon dati, nung mga nakalipas na halalan, ay malapiesta ang ambience ng pag-file ng Certificate of Candidacy, kung saan yung mga taga-suporta ng mga politiko at mga party list groups ay dumadagsa, no, kukumpulan sa labas ng tanggapan ng COMELEC. Hindi na ito mangyayari ngayon. At ang tanong dito, kung pwede ba na mag-file ng Certificates of Candidacy ang mga tatakbo, no, via online. Ang sagot ng commission dito ay hindi. Noong una ay naisip nila na magkaroon ng online filing, pero dahil sa mga batas na umiiral ay hindi ito mangyayari. At sa ilalim ng RA 7166, and I quote, no COC filed by email, electronic mail, telegram, or facsimile shall be accepted. So ibig sabihin, kahit ipadala mo pa yan sa LBC or pa JRS Express, no, o kaya pa DHL mo pa yan, no, email mo or telegram o ipa-fax mo pa man yan, hindi yun pwede. At wala ring nabanggit ang COMELEC, no, na gagawin yung pagpa-file ng COCs in phases, no. Halimbawa, kung lahat ng mga tatakbo for the presidency ay magpa-file ng kanilang COCs o meron silang schedule na itinakda on a certain day, wala silang nabanggit na ganon. At ang pagpa-file ng COCs para sa mga elective positions ay kinakailangan personal or meron magpapadala ng authorized representative, no. Mangyayari ito from October 1 to October 8 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At for sure may mga nagtatanong din dito, no, ilan ba yung mga taga-suporta na papayagang magpunta sa venue. So, kung dati, nga ang mga nabanggit ko, na malapiesta, kung saan bit-bit din nila yung pamilya nila, tsaka yung mga taga-suporta, no, ito ay hindi mangyayari, no. Para doon sa mga tatakbong pangulo, pangalawang pangulo at senador, ay hanggang 3 tao lang yung maximum na pwede nilang bitbitin o pwedeng sumama sa kanila. At yung iba pang mga elective offices, no, kasama na rin dito ang local positions, ay hanggang 2 tao lang.
At para naman doon sa mga party list groups ay kinakailangang isa lang yung pwedeng magpunta o pwedeng sumama sa kanila, ano. At sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy or Certificate of Nomination ay hindi naman kinakailangan na yung nominees ng nasabing mga party list group ay magpunta doon, no. Pero kung halimbawa ang isang lugar ay nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o Modified Enhanced Community Quarantine, ang sagot ng COMELEC dito ay ang pagpa-file ng COCs o CONAS ay may tuturing na isang essential activity. At lahat ng mga political aspirants o pati na rin yung kanilang mga representatives na pupunta sa pagpa-file ng kanilang COCs ay may tuturing na authorized persons outside residence. At sa kanilang pagpunta ay kinakailangan din na negative yung kanilang COVID-19 test result, ano. At para do sa mga tatakbo sa pagkapangulo, pangalawang pangulo at pagkasenador ay kinakailangan makapagpasa sila ng RT-PCR o antigen test sa loob ng 24 oras bago yung pagpa-file nila ng COC o ng CONA, at dapat ito ay negative. At yung mga tao na kinakailangan magpakita ng negative COVID-19 test result sa araw ng pagpa-file ng kanilang COCs o CONA ay mga sumusunod. Yung mga authorized representative ng mga tatakbo, yung chairperson, president, secretary general o authorized representative ng political party, ng sectoral party, ng organization o coalition para do sa mga tatakbo sa ilalim ng party list system. At yung mga tao rin, mga tauhan ng COMELEC, mga empleyado na tatanggap ng kanilang mga COCs o CONAS, pati na rin yung mga security personnel na magsisiguro ng kaayusan at seguridad, at yung mga kasapi ng media na magko-cover ng nasabing event. At ayon din sa resolution ay sasagutin din ng COMELEC ang antigen testing ng mga tatakbo na walang kakayanan walang kakayanan na makapagbayad para sila ay makapagpa-test. Pati na rin yung mga COMELEC personnel, mga pulis at mga sundalo na magbabantay sa mga nasabing mga araw. At meron ding mga COVID-19 marshals na i-deploy sa lahat ng mga receiving offices ng COMELEC. At ang isa sa mga trabaho nila, ang kanilang mga gagawin, ay ang mangolekta o kunin yung health declaration forms at sawayin itong mga pasaway na hindi sumusunod sa health protocols habang isinasagawa itong pagpa-file ng Certificate of Candidacy. At ang pagsunod sa health protocols ay kinakailangan talaga. At ayon sa resolution ng COMELEC, they are specific do sa mga nabanggit sa mga sumusunod ng COVID-19 protocols, tulad ng pagsusuot ng well-fitting mask, it's either surgical, N95, KN95, at pagsusuot din ng face shield sa lahat ng oras. Paghuhugas ng kamay, kailangan maghugas ng kamay, at kinakailangan din dumaan sa foot bath, no? Kinakailangan din na magdala ng sariling ballpen. Kinakailangan din ma-check yung temperature ng sino mang papasok doon sa venue, at kinakailangan din na ma-accomplish nila, no, masagot yung health declaration forms at marami pang iba.
kung yung tatakbo ay may temperatura na aabot sa 37.5 degrees Celsius o mas mataas pa, matapos ang makailang ulit na temperature screening, hindi sila papapasukin, no? Hindi sila papayagan na makapasok sa venue, at yung kanilang authorized representative na lang nila yung magpa-file ng kanilang COCO ng CONA, no? May tanong din dito kung pwede bang magpalit ng venue ng pagpa-file ng COCs. Ang sagot ng COMELEC dito sa nabanggit na yun, sabi din sa resolution na ibinaba ng COMELEC, and I quote, "If the designated venue for the filing of COC is not suitable based on the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Guidelines on COVID-19 Health and Safety Protocols, the head of the receiving office may request for transfer of venue not later than September 1, 2021. So, sa recording na ito, ang petsa ngayon ay August 23. So, kung sa tingin nung mga nando sa COMELEC ay hindi suitable o hindi po pwede ang Palacio del Gobernador na maging venue sa pagtanggap ng Certificate of Candidacy, pwede silang mag-request ng mailipat ang venue, no? As long as ito ay papasok do sa panuntunan na inilatag ng IATF, ano? Depende na rin yan doon sa venue. At and then nakasaad din dito na yung bagong venue dapat ay matatagpuan sa isang public building, o kung hindi kaya ay sa isang pribadong gusali na kung saan ito ay hindi pagmamay-ari, inuupahan o okupado ng isang incumbent official o ng kamag-anak nito hanggang sa 4th civil degree of consanguinity or affinity, o ito ay hindi pagmamay-ari ng isang opisyal ng pamahalaan o leader ng isang political party o political group o paksyon. At ang pagpa-file ng COCs ay hindi maaaring gawin sa mga sumusunod, sa mga gusali o mga nakapalibot na lugar kung saan ito ay kontrolado ng isang private entity, political party o religious organization, na ang lokasyon ay nasa loob ng military o police camp o reservation, o kaya ito ay nasa loob ng bilangguan o kaya sa perimeter nito, no? At nakasaad din sa resolution na and I quote, "The venue must be as far as practicable of sufficient size to admit and comfortably accommodate a reasonable number of aspirants at one time. The venue for the filing of COC shall be located within the territory or jurisdiction of the receiving office as centrally as possible, and whenever possible, such location shall be along a public road." No? So, dapat ito ay may access sa lahat. Hindi siya nasa loob ng subdivision. So, ang mga heads ng receiving offices ay kinakailangan mag-conduct
ng physical inspection do sa venue at least 2 weeks bago ang filing para masiguro na ang safety standards ay masusunod. So, at ito yung mga dapat masunod, no? Yung pag-i-install o yung paglalagay ng physical barriers o partitions kung saan tatanggapin ang certificate of candidacy o yung kanilang COC o yung kanilang certificate of nomination, yung palagi ang pag-sanitize ng pasilidad at ng mga kagamitan, pag-designate ng queuing area, at yung paglalagay ng mga signs kung saan nakapaloob doon yung mga COVID-19 na protocols at marami pang iba. At dahil malapit na ang eleksyon, no, ito rin yung mga ilang bagay na dapat i-expect natin pagdating ng 2022 elections. So pinapayagan dito yung pagkakaroon ng watchers, no. Ay sa COMELEC na yung mga independent aspirants, yung mga political parties at mga accredited citizens arms ay maaari mag-appoint ng isang watcher para bantayan ang pagpa-file ng COC. Maaari silang magstay do sa premises ng receiving office, at kung halimbawa sila ay marami, ang preference ay ibibigay doon sa watcher ng accredited citizens arm at yung pati na rin doon sa dominant majority at minority parties, no? At dahil sa mga panuntunan na inilabas ng COMELEC, ay nais nito na patunayan nila na may kakayanan ang komisyon na makapagdaos ng isang ligtas na halalan mula sa pandemya. Ang COVID-19 ay nagbigay ng komplikasyon, no, sa calendar of activities ng komisyon para maidaos ang 2022 national and local elections. At maraming pangyayari ang naganap, katulad na lamang ng pagsuspinde ng mga plebisito dahil jam-pack na ang calendar of activities ng COMELEC at hindi na nila kakayanin pa kung isasabay pa ang pagdaraos ng plebisito sa kanilang paghahanda para sa susunod na halalan. Isa pa rin dito yung pagkakasuspinde ng voter registration sa mga lugar na napasailalim sa enhanced community quarantine at modified enhanced community quarantine. At sa kabila ng panawagan ng ilang mga senador na i-extend pa yung voter registration, ay nireject ng Commission on Elections ang apela na ito dahil sa kapos na sa oras ang komisyon para magsagawa pa ng extension. At ang darating na halalan sa Mayo 9 na susunod na taon ay ang kauna-unahan na magdaraos ang komisyon ng halalan sa gitna ng pandemya. At para do sa mga kababayan natin na hindi pa nakakapagparehistro, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine, magparehistro na po kayo hanggat hindi pa nai-impose
ang ECQ at MECQ sa inyong lugar. At para malaman kung paano ba magparehistro ngayong darating na halalan, balikan nyo lang po yung nakalipas nating episode sa podcast na ito. At dito ko muna puputulin ang ating episode. Abangan yung mga susunod pa nating kwentuhan at paniguradong may kinalaman pa rin ito sa darating na halalan. Hanggang dito na lang muna tayo. Paalam!